So yun mga kasaksid, no? Good morning po sa ating lahat, no? At nandito tayo ngayon, syempre mga kasaksid, dito sa Valenzuela. At ipapakita ko sa inyo mga kasaksid, lalo sa mga naghahanap dito, no, ng mga packaging materials like mga karton, mga kasaksid, o ano pang mga design na kailangan ninyo, ay nako, tamang-tama yan dito mga kasaksid. Pero syempre, bago po muna tayo mag-start, no, sa ating video, ay please like, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell para lagi po kayong updated sa lahat ng videos po natin. So, ang vlog po natin ngayon mga saksid is about sa mga packaging material, no? So, introduce natin siya, siyempre, no, ng company na Jare Packaging Sales. Ayan, so yan po yung company at ilalagay po natin dito, no, yung kanilang company. And then mga saksid, sa presyo at sa specs na ito mga saksid, siyempre mag-message lang po kayo sa kanilang company para direkta po kayo na makausap sila mga kasaksid. So yun, simulan na po natin ang video. Let's go! So yun mga saksid, syempre kasama po natin si Sir Ray. Siya po ang may-ari nito mga saksid, no, nang nakikita nyo na to sa paligid nyo, no, ang packaging na which is ang company is Jare Packaging Sales. Ayun, okay. So ipapakilala rin natin mga kasaksid sa inyo itong mga available na mga machinery nila. No, yung mga machines dito na nakikita nyo sa paligid, papakilala ni Sir Ray at sasabihin niya kung ano yung specs nito. So yun, Sir Ray. Ano po muna yung masasabi nyo sa ating mga nanonood? Ito, yung Jare Packaging ay kami gumagawa ng mga boxes. Tapos kami rin yung nagsusupply ng mga machine. Ayun. Ng mga nangangailangan ng mga packaging. Any kind of machinery para doon sa mga packaging. Packaging nila. Pag wala sila, kami rin yung gumagawa. Mamaya papakita natin yung production. Papakilala natin yung mga machine. Ayun. Anong gamit. Ayun. Gaya nito. Sige, sir. Ito yung sa creasing, cutting. Cutting machine. Cutting machine naman po siya. Ito yung bago pumunta sa printing, kakatingin muna niya. Ito yung magkakating. Yan. Ito yung crazer machine, tawag dito. Crazer machine. Manual. Tapos, mayroon isang ito, yung thin blade, crazing din, kaya lang automatic. May auto feeder siya. Tapos, may backup. Ayan, auto feeder. Ito, pareha silang cutting. Ito manual. Ito, semi-automatic. Kaya lang ito, automatic. Mas manipis. Maganda yung ano niya, yung pagkakat niya. Output. Papakita din natin. Kaya lang yun, mas upgraded. Fully automatic yung mga doon. Automatic. Automatic naman dito, kaya lang mas fully automatic yun nandun. Ito, auto feeder. Auto feeder ang pangalan naman ito, auto feeder din na crazer. Okay. Thin blade tawag nila doon. Thin blade. Thin blade. Yun. Kaya thin blade, manipis yung ano niya, yung pang-cutting. Thin blade. Yan. Ito yung pinaka-feeder niya . Tapos ito. Ito kasama niya to, sir. Okay. Ito pagkagaling diyan, pupunta rito, nakaset yan . Isi-set mo ng kung ilan yung kailangan mo. Magpa-file, pupunta rito. Hindi mahirapan yung tagasalo. Yan. Kaya ito yung thin blade na sinasabi. Okay. Manipis, super nipis. Kumpara doon sa, yun kasi luma . Luma siya. Old siya. Ito yung bago na. Ito yung blade niya pala, no? Yan, mga kasaksid. Yan, manipis yung ano niya, yung blade. Kaya yung tirada niya, parang tirada ng blade. Pag kinating. Ito, isang set to magkasama. Okay. Yan. Ito yung feeder niya. Tapos, ito yung mismong crazer, thin blade. Tapos, ito yung back of tagasalo. Yan, sasalo. Para hindi na mahirapan yung aangat na lang yun. Nakaset siya ng 20 o anong gusto mo. Nandito,
aangat yan. Makikita natin doon mamaya. Yung iba. Yan. Tapos ito naman, offset na 2 colors. Offset 2 colors. Yung may ano siya, may resibo, may counter. Okay. Tawag na mga numbering. Mga gumagawa sir ng resibo. Gumagawa ng resibo. Ito yung ginagamit offset. nila. Okay. Pwede. May counting ano siya, counter pang ano ng resibo. Yan. 2 colors. Tapos dun sir, lalabas na, okay na yung resibo. Kung 2 colors yung tatakbo mo, paglabas niya, tapos na. Kasama na yung mga ano dun sir, no? Yung mga nakasulat numbering. talaga. May plancha siya. May plancha rito. Papakita ko sa yung sample ng plancha. Paano, kung ano yung gusto mong layout, nalalabas sa output, dito nilalagay yung CTP, tawag nila. CTP. Ayun, yung CTP. Ayan. Yung resibo, ayan. Anong tawag ulit dito, sir? Offset printing machine, 2 colors. Okay. Offset printing machines, 2 colors. Ayan. Okay. Tapos ito, cutting machine. Cutting machine naman. Paper cutter. Yung paper naman. Paper cutter, diba? Okay. Malalaki yung papel mo. According to size ito, automatic PLC siya. Siset mo dito kung ano yung sukat na gusto mo. Kusa na siyang pagsubo mo, magka-cutting na siya. According to size, pupunta siya doon, mag-a-adjust. Okay. Ito yung, ang sukat niya, ito, 670. Yan. 670. Ito, cutter din na maliit. Kasi may mga naghahanap ng maliit na paper cutter. Yan. Ayan, mga saksi, sa naghahanap ng maliliit, yung medyo maliit yung space din nila, sir, di ba? Pwede yan. Maliit. Paper cutter. Okay. Pag may ganito sila, yung mga pang-coupon ban, sir, no? Yan, pwede. Okay, ito yung ginagamit nila. Ito, sukat niya 460, 400 mm. Yan. 400 mm. 460 mm. Yan. Ito, mas malaki ng konti. Mas malaki ng konti. Mga nagka-cutting. Ayan. Magkaka-partner yan. Yan. Hydraulic paper. Kasi yung iba nagtitrim, kasi pag hindi nakatrim, pag sinalang mo dito sa offset, hindi maganda yung output. Hindi pantay-pantay. Hindi pantay-pantay. Kaya ang ginagawa, kinakating mo na tinitrim, bukod sa pagtitrim, kung anong according to size na kailangan nila, bago isa lang sa offset. Okay. Yan. Yun pala yun. Ayan. Okay. Ito yung malaki mga kasaksid at yun naman yung maliit. Pero hindi lang to, may mga malalaki pa kami. Mas malalaki pa kami. May mga polar, at saka yung ibang mga cutter ng mga malalaki, meron. Ito lang yung, nabili na kasi yung mga malalaki namin eh. Pero yung available sa inyo, sir. Ito yung mga available. Okay. Yan. Ito, offset din, 1 color. Yan, pwede rin sa mga resibo na mga 1 color. Yan. Same sila nun, sir, no? Same sila? Same nun. Kaya lang yung 2 colors, ito 1 color. Mas maliit kasi. Mas maliit. Isa lang yung ano niya. Ayun, mga pang-resibo. Pang-resibo. Sakto, pang-resibo. Okay. Yan, maliliit. Sukat niya. Kompleto. Yan. Ito. Yan. Offset pa rin yan. On stock yan. Available. Ayan. Available. Pag kailangan nila ng offset, pwede. Tapos, tuturuan naman namin sila. May warranty naman siya. Yan. Okay. Puro brand new yan. Puro brand new siya. Puro brand new. At dito yan, syempre, mabibili sa Jare Packaging Sale. Tapos, ito naman, yung automatic UV. UV coating. Ano naman yung cutting? Ito. Nagpapakintab nung papel. Okay. Nagpapakintab ng papel. Oo. Diba may... Yung vinil, sir, di ba? Makintab yung vinil eh. Vinil na papel. Di ba? Pwede, ito pwede dito. Okay, yung mga offset na mga kailangan nila pampakintab na medyo mas affordable kumpara doon sa thermal lamination. Ayun. Ito kasi parang liquid.
dalawa, isang matte at saka isang glossy. Glossy. Ito yung Ayun, ito. Okay. Papakintabin niya yung output. Mamaya, papakita ko yung mga output niya doon na kailangan. Yan, mga succeed. Automatic siya. Automatic. Pag nilagay dito yung papel, may mga, nandito na yung ano ng UV oil. Tapos, may dryer siya. Dryer, para paglabas, cured na. Makintab na siya. May dalawang UV light. Ito. Okay. Yan. Nasa loob. Nasa loob. Dito. Nasa loob yung UV light niya. IR. Ito, IR. Ito, nandito yung UV light niya. Ayan. Ito. UV light. Super init yan pag, kaya paglabas niya. Hindi pwedeng hawakan. Hinawakan mo, succeed, sigurado ka. Yan. Ito, IR. Pag yung light na isa. Ayun. Tapos ito naman, kailangan nila, yan, mura lang din naman. Yan, affordable din. Affordable, lalo sa may mga negosyo na, talagang kailangan nila mga papel, sa mga papel. Kung gusto nila mas malaki, pwede naman natin i-customize kung ano yung mga kailangan nila. Yan. Ayun. Tapos ito, sir, ano naman po ito? Ito yung sinasabi ko, thermal. Thermal lamination to. Ito, nilalaminate ito, pinapakintab or minamat. Yung dalawang klase pwede niyang gawin. Pwede, yung plastic niya. Isang matte at saka isang glossy. Kasi may mga output na gusto nila, yung printed item, gusto nila medyo matte, medyo glossy. Yung isa naman, glossy, makintab. Okay. Yan. Ito yung kaya niyang i-print, sir. Ang nilalagay dito, yung plastic. Okay. Rolyo. Thermal film. Thermal film ang tawag. Hindi na kailangan dito ng glue. Kasi may water-based lamination kami rin. Ang kailangan mo pa ng glue. Ayan, ito hindi na. Ito hindi na. May glue na mismo yung plastic. Thermal. Ang magpapadikit na lang, yung init niya. Yung init niya. Ayan, may init ka. Ito yun. May init siya. Ito yung papainitin niya. Yun yung magdidikit. Ayan, para tutunawin niya yung glue na nakadikit doon. EBA tawag nila doon Yun. Okay. Paglabas niya, makintab na or matte. Mamaya makikita natin yung nakasalang doon. Finish, siya. Yung mga ginagamit na actual. Meron kami dito yung water-based, kaya lang nasa loob pa. Nasa loob pa. Iba naman to. Water-based yan. Ganito rin siya, kaya lang water-based, kailangan ng glue, pandikit. Kasi yung BOPP, wala siyang glue. Kaya kailangan mo ng glue. Nandun yung pandikit nun, kung sakali. Yan. Para makita nila kung paano yung flow, doon tayo sa production. Sige, ayan. Doon tayo sa production. Bago pumunta sa cutting, eto muna. Okay. Para siyang plywood. Plywood. Ika-cutting namin. Okay. Ganito muna yung kalalabasan. Ayan muna. Sige, sir. Ito yung sinasabi ko na thermal. Sinasalang namin yan, glossy. Yan. Ito, sasalang dito. Yan. Naka-plastic. Ayan. Plastic. Yan, sasalang. Hindi pa... Ito yung plastic, sir, di ba? Ayan. Ito, ano to? Matte. Matte. Oo, naka-matte siya. Naka-matte. Ayan. Ito, matte. Naka-matte. Yung nagagawa niya.
Yun. Ay, may dumi pa. Yan. Medyo, yan mga saksi, ito yun, yung machine. Ano niya. Ayan. Ayan. Ito, papalitan lang namin siya ng ng plastic. Kung gusto namin ng, depende sa client, gusto nila ng, yan, papalitan namin siya ng Johnson. Ayun na yung output nung ng mga ito. For delivery na siya. Okay, for delivery na. Yan. Ganda, kung may mga business kayo na naku, pwede dito. Ayan. Yan, finish na. Tuturuan namin sila kung bago lang sila. Lahat ng kumukuha sa amin ng mga bago, bukod sa tutorial, full support kami. Paano yung computation, mula materials hanggang output. Paano yung market nila, kung may market, paano sila makakatipid, tinuturuan namin sila paano mag-compute. Paano sila, halos lahat ng kumukuha sa amin ng mga machine. Yung iba, nagsisimula lang ng kumukuha ng paggawa. Tapos, unti-unti, dumadami yung customer nila, kumukuha na sa amin ng mga machine. Ayan. Yung mga importante. Tapos, pag nakaipon sila ulit, kukuha ulit sila sa amin. Pwede sila magpa-customize kung anong gusto nila. Kung paano yung makakatipid. Kung paano makakatipid. Ayan, tuturuan namin. May finish siya. Ito sir, ito naman, yung stitching, servo, automatic yan. Stapler. Pang stapler. Stapler, Ay, yung sa box, yung in-stapler sa box. Okay, ito pala yun. Ni-stapler natin. Yan, para matipid. Automatic to, servo. Pag sinalang mo dito, isi-set lang yung kung ilan yung isi-set yung kung ilan yung stitch dito. Okay. Automatic na yan. Pag inapakan dito, tuloy-tuloy na. Ito na yung automatic na dati. Yung mga luma kasi kailangan mong ito hindi na. Isang pitik mo lang dito, automatic na. Servo type tawag nila. Servo type ang tawag. Automatic na stitch yun. Kasi karamihan ng gusto nila may may stitching. Stitching. Yan. Para mas matibay. Para mas matibay. Yes, tapos, ito ginagamit naming glue para sa mga box. Okay. Yan, mga saksi ng taso. Ito, mga materyales. Cutting. Ito, i-flute pang special. Yung ginagawa namin ng lamination. Makapal siya.